Hello mga magandang araw. Ikukwento ko naman sa inyo ngayon kung ano-anong mga naging subjects ko ng first semester ko sa PUP Open University System at kung ano ang mga naging experience ko sa bawat isa. Noong first semester pala namin, 7 yung subjects na meron kami. Yung unang subject namin ay BUMAS 013 o Good Governance and Social Responsibility. Ito talaga more on research, presentations at activities. Ang pinaka natatandaan ko rito, isang bagsakan kaming binigyan ng 17 activities. Noong una, medyo kinakabahan kami kasi ang dami talaga. Pero maganda lang dito, ibinigay na agad lahat ng unang pasok. Tapos, lahat or halos 3 buwan ang deadline niya. Kaya kung marunong kang mag-manage ng oras, kaya mo talagang matapos ng hindi nagmamadali. Isa ito sa mga subjects na nagturo sa akin na unti-unti mong gawin ang requirements kaysa ikram mo lahat or mag-procrastinate ka bago mo gawin yung mga gagawin mo. Pangalawa naman ay NSTP. Sa PUP-OUS, NSTP lang ang ino-offer dahil online o distance learning ang setup namin. Dito, marami kaming natutunan tungkol sa community service at pagiging responsable bilang mamamayan. Kahit online lang, ramdam mo pa rin yung purpose ng subject na to. So, pangatlo naman is general education or understanding the self o pag-unawa sa sarili. Ito sa pinaka-challenging para sa akin dahil puro individual presentations, walang group work dito. Ikaw talaga ang magre-research at magpe-present. Ang naging topic ko noon ay tungkol sa mga sexually transmitted diseases tulad ng HIV, AIDS, at iba pang sakit na maaaring makuha sa unprotected sex. Siyempre, kailangan ko talagang pag-aralan ng mabuti ang topic kasi pagkatapos mong mag-present, tatanungin ka pa ng professor. Kaya malaking tulong din siya para mahasa ang research at public speaking skills ko. Pang-apat naman ay general education or readings in Philippine history. Yung professor pala namin dito, sobrang galing. Halatang veterano na talaga sa PUP. Kinukwento pa nga niya kung paano nagsimula ang PUP at ang dami niyang historical facts na kabisado. Kahit minsan wala siyang tinitingnang libro or presentation, basta tuloy-tuloy lang siyang mag-discuss. Parang kabisado na nga niya lahat. Ang sarap lang niyang pakinggan kaya hindi ka talaga siya nakakabore sa klase. Or para sa akin, okay naman siya kasi mahilig din ako sa history. Panglima naman ay general education or the contemporary world. Ito yata ang subject na talagang humubog sa amin pagdating sa paggawa ng academic papers. Kapag naririnig ko ng salitang globalization, ito agad ang professor na naaalala ko. Sobrang strict kasi niya. Pero ngayon, naiintindihan ko na kung bakit. Noong unang meeting pa lang namin, sinabi niya sa amin, kapag walang proper citation at in-text citation ng pabil ninyo, plagiarism yan. Siyempre, kinabahan kaming lahat. Halos every week may paper kami at yung unang paper na pinasa namin, naka-line of 7 kami. Sobrang nadismaya talaga ako nun kasi bakit ganun yung pabil namin? Hindi naman dahil sa hindi kami nag-effort, kundi talagang mataas lang talaga yung standards niya. Isa pa sa challenge dito ay group work. Kapag may hindi nakikipag-cooperate sa grupo nyo, damay-damay talaga lahat ang grades. Pero eventually, natutunan naming mag-adjust, humanap ng maayos na collaboration at sundin ang tamang academic writing. At masasabi ko talaga na sobrang thankful ako sa professor na ito dahil lahat ng tinuro niya tungkol sa citations, references, at academic writing, nagamit naman namin hanggang thesis. Kaya malaking training ground talaga siya para sa amin. Aside din kasi sa paper, gumawa pa kami ng infographics, tsaka AVP, or yung audio-visual presentation. Sobrang laking talaga nun challenge sa amin. Tapos doon ko talaga natutunan yung pag-voice over, tsaka yung pag-edit sa Canva. Pang-anim naman ay service culture. Ito yung nag-iisang major subjects namin nung first semester. Isa rin ito sa mga favorite kong professors even up till today. Sobrang organized niya magturo. Kapag nagde-discuss siya, talagang engaging at madaling maintindihan. Hindi ka talaga aantokin. May mga research at presentations din kami sa kanya, pero ramdam mong gusto talaga niyang matuto ang mga estudyante. Hanggang ngayon nga, kapag nag-uusap-usap kaming magkakaklase, isa siya sa mga professors na gusto naming maging professor ulit kung sakaling may chance. At ang panghuli ay PATFIT. Ito naman yung PE subject namin at grabe talaga ito. Minsan tanghaling tapat pa ang schedule namin, kaya imagine nyo na sobrang init hanggang nag-workout kami sa tanghali. Nag-crab walk pa kami dito, iba't ibang exercises at halos lahat kailangan mong i-video ang sarili mo habang ginagawa ang tamang execution ng activities. Isasubmit mo yung video bilang isang requirement namin or bilang isang requirement sa subject na to. At
syempre, bilang mga working students or parents, at iba-iba pa na rin ang mga edad namin or iba naming mga kaklase, may mga katandaan na. Pasensya na, beep beep. Hindi na rin siya kakayanin at hindi rin talaga biro yung PE. Minsan talaga parang tumutunog na yung mga kasukasuhan, yung mga buto-buto namin habang nag-e-exercise at nagkukwentuhan nga kami, kumusta yung mga likod nyo? Pero kapag naalala na lang namin, tinatawanan lang namin, and sarap din siyang balikan kasi napagdaanan namin yon at nakaya naman namin. Pero ayun, overall, masasabi kong sobrang memorable ng first semester ko sa PUP OUS. Hindi siya madali pero bawat subjects may naituro talaga sa akin. Mula sa research, presentations, academic writing, teamwork hanggang time management, talagang nakatulong sila. At hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin ang marami sa mga natutunan ko, lalo na nung dumating na kami sa thesis. So, iyan muna ang kwento ko tungkol sa first year, first semester ko sa PUP Open University System. Sa susunod naman, ikukwento ko sa inyo kung anong naging experience ko noong second semester. So, see you sa next video. Bye!